Okay, mga ka-TH, ipakita ko lang sa inyo itong bago nating gadget na electronics. Ito ay medyo may pagka-high-tech na dahil AKS locator siya, at pagtapos mo siyang magamit bilang AKS locator, pwede mo na rin siyang gamitin pang-scan. Sa mga nakakasubaybay na sa aking YouTube channel, sa Kanjikin YouTube channel ko, yun yung pamagat ng aking YouTube channel, Kanjikin, ay napapanood nyo na ito. At sa mga hindi pa nakakapanood sa YouTube channel ko, pwede nyo i-subscribe yung Kanjikin. Yan yung pangalan ng aking YouTube channel para mapanood nyo yung mga actual na natin na ginagawang pagti-treasure hunt. So hindi na masyadong maraming tsuri, wala na masyadong paliwanag. Makikita natin doon actual gagawin na ginagawa natin sa area. So wala na explanations, walang mga maraming salita kung paano ba ang paghahanap. Basta mapapanood nyo na lang yung actual na paggamit ng mga detector, actual na paggamit ng compass, actual na pagbasa ng mga marker. So ganun lang tayo mag-treasure hunt. Wala na masyadong introduction. Kasi masyadong maraming sinasabi. Medyo pagka maraming sinasabi, parang habang nagsasabi ka ng marami, lalong dumadami yung mali. So pakita ko lang sa inyo kung paano siya gamitin bilang isang locator. Nakahiwalay yung handle niya. Ito nga pala ay nirequest sa akin ng taga Baguio, ka-TH natin taga Baguio, na kung pwede ay bayaran niya na lang at gumawa na lang uli ako ng bago, magpa-modify na lang uli ako ng bagong katulad nito, dahil gusto niya ito na ang bilihin niya dahil ito ay calibrated na. So hindi pa naman siya ganong kasi ginagamit ko siya mga ilang linggo pa lang, naka-plastic pa rin naman siya hanggang dito. Yan. So nakalibrate ko na to sa dami ng nakita nyo mga video sa aking YouTube channel. Nakalibrate ko na ito. At ito ay calibrated na sa lupa ng Pilipinas, kaya hindi na siya mahirap gamitin. So meron siyang kasamang USB. Ito ilalagay nyo sa sa laptop para ma-install nyo yung program ng visualizer, 3D visualizer scanner. Yun yung pinaka-installer natin. So halimbawa, ang gagamitin natin ngayon ay ito. Ito yung ating ginto. Yan. So isasama ko na rin ito munang gold ring ko dito para hindi niya mahanap kung saan. Okay. Tapos i-on ko ito. Yan. So kung nakikita nyo, meron siyang frequency na gold, meron siyang frequency gold, silver, diamond, tunnel at saka bomb. So pagka sinet mo naman siya, pwede din siya sa 3D scanning dito sa ilalim. So pagka gold ang hahanapin mo, i-click mo lang yung nasa unang linya na nakalagay na gold 24K. So i-click mo lang siya dito. Yan. So mga nakikita nyo yung kanyang range ng distance, wide range ay 500, tapos yung lalim na kaya niyang abutin ay 100 meters depth. Okay, so yung kanyang frequency sa gold ay 31,656 kilohertz. Kilohertz ito So assuming ito yung target gold natin, papatong ko siya dito ngayon. Yan. Nandyan siya sa loob. At dito naman ako. Yan. So ito siya, tinuro niya. So pagka ilahin ko siya dito, hihilahin ko siya dito, ito.
Okay? Pagka ilagay ko naman siya dito sa tapat, iikot siya. Depende sa lakas ng frequency. So, yung braso ko ay nakatukod sa lamesa yung isa. Naka-permis yan. Kikita nyo ito. Nakatukod dito. So maliit yung object natin, kaya mabagal yung kanyang ikot. Pero pag natapatan niya yung deposit, iikot talaga siya. Okay? Ngayon, pagka i-check naman natin ito sa sa scan, mag-i-scan tayo, ay kailangan natin buksan yung laptop. Okay, mga ka-TH, ito ngayon, ay buksan na natin ito, scanner na to. So, ang pag-scan yan, ay ito, i-click mo itong i-click mo itong pababa na cursor, tapos select mo yung 3D scan. So scan na target lock, walk, 10 impulse, walk, scan. Okay, so kailangan para makulik siya dito sa laptop, ipapasok mo siya dito sa 3D visualizer na to. So, ang i-scanin natin dito ay itong na to. Itong portion na to, malaman natin kung may i-scan dyan kasi meron ako nilagay dyan na metal. Tingnan natin kung may i-scan na yung metal. Okay, so stop natin. Tingnan natin kung anong lumabas sa scan niya. Ang pula din ito sa portion na to. Maligin ko kasi ang yan eh. Yan. So kung makikita nyo, meron siyang pula dito. So, may na-scan siya. So tingnan natin kung ano yung na-scan niya. Tingnan natin kung ano yung na-scan niya. Kasi meron siyang
Ayun o. Meron siyang tinamaang pula dyan. Ayan o. Kasi yung green na yan, simento yan. Tapos itong blue na to, opening yan. Ito yung opening o. Ito yung opening. Hole, sabihin. So ito yung ano, yan o. May nilagay ako dyan na metal, ayan o. Yan. So yan yung na-scan niya. So pagdating dito, ito yun o, sa likod. Tapos sa scanning natin, ayun o, pulang-pula o. May na-scan siya. O, kulay gold siya o. Okay. So yan ay metal brass, ano to, brass plate. Kung tawagin. Yan yung na-scan natin yan. So accurate yung scanning natin ha. Maraming salamat sa panonood. Okay mga ka-TH, salamat sa panonood at natapos natin yung demo ng scanning nito. Sa mga gustong magkaroon nito, nakita nyo naman kung paano ka-accurate siya mag-scan. Sa mga gusto magkaroon nito, ay mag-ano lang kayo, mag-message kayo sa akin sa messenger ko dito. Comment down below lang kayo. Pwede kayong mag-PM sa akin para direct message para sa mabilis na usapan. Ito ay napakaganda. Maganda itong pang final checking. Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-scan mga ka-TH. Hindi ka pwedeng basta-basta gagamit ng scanner kung hindi mo man napipinpoint kung saan talaga yung object. Kaya sa umpisa nito, ay gagamitin mo muna yung kanyang pagiging AKS locator. Kapag ka na-pinpoint niya na-detect niya na nandun, tapos kailangan meron din siyang mga positive marker na talagang pinaglagyan siya ng mga Japanese treasure ng mga Hapon. So ang ginagawa ko kasi, dino-double check ko nitong Japanese one. Kung makikita niyo sa video ko, sa YouTube channel ko at saka dito sa Facebook ko, ginagamitan ko siya ng mga manual na gamit. Itong Japanese one, itong aurameter, tsaka itong L-rod, yan. Kasi pagka ito naman ay nag-cross dun sa tapat ng naikutan niya, ibig sabihin positive. So ginagamitan ko rin siya ng mga long range locator, so gaya nito. So yan, ahaba yung antenna niya para makuha mo yung range. Pag na corner mo na ng mga gamit na yan, i-double check mo nito for final. Pagka inikutan niya ng locator na to, AKS nito, at saka mo siya i-scan ngayon. Tapos pag tumama ka dun sa mga marker talaga sa exact positions, kasi nagtuturuan niya mga yan, pag nakuha mo yung opening spot talaga niyan, ibig sabihin hindi ka naliligaw. Ang tanong na lang diyan kung gaano kalalim ang huhukayin mo. Dahil unang-una ay hindi naman tayo kasama sa nagbaon dyan. So ito na mga scanner ay nagbibigay ng sukat ng lalim, pero hindi naman siya totally accurate. Puro estimated lang din dahil wala pa naman talagang gadget na naimbento na talagang magbibigay ng lalim, saktong lalim ng pagkakabaon ng mga Hapon. Kasi masyado siyang maraming obstacle yung yung pagkakabaon ng mga Hapon. Marami siya ginilagay na mga harang, mga hindrances, mga barrier. So hindi siya ganun kadaling makita. Pero pagka na-detect naman yan, eksakto talaga sa opening spot niyan, ituloy-tuloy mo lang kasi meron nga kaming project na sa 165 feet na kami ngayon. So kung gusto nyo makita yung mga marker na nakukuha namin sa 165 feet, ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito yung naipon kong marker sa 165 feet ngayon. Ay meron kaming meron kaming nakuha kahapon. Galing kasi ako doon. Ito napakalaking shell ng talaba. Ayan Malaking shell ng talaba at ganito siya kakapal. Ito
Ito, semento yung nasa gilid niya na yan. Yan, napakalaking shell ng talaba. Wala pa, hindi pa ito buo. Nabasag pa, oh. Kapal. So, 165 feet yan. At meron yung mga kasamang mga shell na makikita mo. So, yung mga kasama ng shell na yon na talaba. Ito naman ay kapis. Yan. Tapos ito mga kabibi na nasimento rin, naisimento na rin dun sa ilalim. Ayun. So 165 feet yan nakuha. Tapos ito naman ay tahong. Tahong yan. So malalim na, kaya lang siguro volume deposit yun, kaya malalim. Ito, sariwa pa yung ano, pula pa yung shell. Malalaking kabibi. Ito talaba uli, mga kabibing shell. So meron pa yan dito, mga malalaking shell talaga rin. Ayan, o. Sipin nyo sa 165 merong shell na ganyang kalalaki. At sementado yan, ha. Nakasemento yan. Ito yung ginawa nilang graba. Ayan, ang ganyan talaba yan. Ayan, katakip na ganyan, o. Nakuha namin ito talagang ganyan, eh. Katakip siya. Okay. So napakaraming ano yan, napakaraming. Ito, kapis. So yan lang, ilan lang yan sa mga nakuha namin doon. Sa mga nakakasubaybay sa aking sa aking mga video sa YouTube channel ko ay siguro alam niyo na kung gaano kalalim yung binababa ko na yun. Kasi pinapakita ko naman kung paano sa babae talaga. So 165 feet. Okay, maraming salamat mga katiit sa panonood. At uli, sa mga may gusto ng mga ganitong gamit, mga manual, mura lang ito. Kaya-kaya ng bulsa nyo to. Pang double checking din to. Yan, so 4 yan. Long range locator, Japanese one, aurameter at saka LRAD. Mga magagandang gamit, pwede mong makakatulong sa iyo sa pag-locate kung hindi mo pa kayang bilihin itong ganito. Kasi ito medyo may kamahalan ito at gagamit ka pa ng laptop dito. Okay, so ito naman ay sold out na. For delivery ito bukas sa Baguio. Dadalhin ko dun sa ka-TH natin na nag-request na kung maaari ay sa kanya mapunta ito. So nagkasundo naman kami sa presyo, kaya kasama na yung pagpunta sa kanya, dahil kasama yung yung pagtuturo, kasi kailangan may turo mong tama yung paggamit nito para hindi naman kawawa yung bibili. Okay, so kailangan maibigay mo yung eksaktong detalye kung ano yung pag-install ng sa computer o sa laptop, yung mga detalye kung paano magko-connect at gagana ito ng maayos pag-scan. Dahil ng video na ipinakita ko sa inyo kung paano siya gumana. Nakita nyo, nagdagyan ko ng metal dun sa likod ng simento at na-detect na talaga nga meron siyang nakitang pula. Okay mga ka-TH, maraming salamat sa panonood at lagi kayo mag-ingat sa mga inyong mga ginagawang treasure hunting adventure.